Sabi ko noon is because na-hold yung FLR. FLR, yes. Okay, na 209 billion. Sabi ko, ang duda ko noon, yung mga nagbenta ng projects ay pinilit yung impeachment para later on, yun ang sasabihin nilang dahilan kay Presidente na dapat mong i-release yung FLR dahil naipangako namin sa mga congressman. Correct. And which really happened, which I was proven correct. Wow. Kasi nung kausap ko si J.J. Suarez tsaka si Dong Gonzales, March 25, ang unang sabi nila sa akin, please convince the President na ma-release yung FLR. Sabi ko, bakit? Sabi niya una, may namuhunan na dyan. So nung sinagot ko sila, bakit may namuhunan? Bakit ang pinuhunan yung political capital ng Presidente? Yeah. Sabi niya, paano yan na pangako namin yan sa mga pumirma doon sa impeachment na i-release yung FLR. Again, gito. So kasi it doesn't make sense, Sec Nani, pareho naman tayong galing sa Congress. Yes. Alam natin yung Sayang kalendaryo. hindi tayo pang-abot eh. Alam natin Masaya sana. Alam natin yung kalendaryo, di ba? Yes. Ikaw mag-explain sa akin, anong logic na magpapapirma ka ng impeachment ng Feb 5, alam mo, June 2 pa ang resumption. Anong logic? Well, actually, look, I'll put it in this context. Okay. Unang-una, sabi ni Pangulong Marcos, there will be no impeachment. Okay. Di ba sinabi niya initially? Oo. Then nagka-impeachment. Oo. Di ba? Tapos there were several impeachment cases that were filed. Oo. At itong huli, ito yung pinaka-controversial. Yung pinapirmahan. Yung hinabol. Kasi 215 congressmen ata, diretso sa plenary. Yes. Hindi na dumaan sa committee. Yes. And in doing so, ang kwento sa media, which I'm glad you're now confirming, na may umikot, may nangako, may nagkapalitan ng resources.